marahil magki-question ng kung ano ang ginawa ni VP Inday, and they will try to look for something na kasiraan niya. And hindi ako magugulat sa ganon. Kung kailangan nilang mag-imbento, mag-iimbento sila kasi hindi pwedeng mag-succeed si VP Inday. Kailangan masiraan siya kasi padating ang 2025. Very profound, whether or not tumakbo yung mga kapatid niya, no, and her father, very profound yung influence ni VP pagdating sa mga botante. So kung siya yung pinaka-popular, then it follows na pati yung capability niya to convince people to vote for her candidates will also be there. So yun yung nakakatakot. Anong mangyayari sa 2025? What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Kung pagdating lang naman sa larong politika no mga kababayan, iibahin nyo ang mga Duterte na kung pagliligaw pa lamang sa mga kalaban, talo na agad sina Tambalos Liza. No? Ganyan di umano katuso ang mga Duterte pagdating sa usaping politika. Na magkaiba man no mga kababayan ang style ni VP Sara at ng kanyang ama na si Tatay Digong, parehas naman ang impact pagdating sa mga audience, no? Na nakukuha ang kiliti ng sambayan ng Pilipino. At the same time, mga kababayan, hindi natin nakikitaan ng anumang kaplastikan ng mga ito. Na di tulad ng iba dyan, na kay galing-galing sa English, kay bula-bulaklak na kanilang mga salita, pero mandorobo pala. Pero bago ang lahat, mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, ngayong papalapit na no ang taong 2025, talaga nga namang kumikilos na ang karamihan na tumatakbo no sa anumang posisyon. Na itong ginagawa ngayon kay VP Sara, pasimula pa lamang ng tunay na laban. Nayayanigin ng mga Duterte itong kalabang kampo na bangag. Kaabang-abang nga naman. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Alam mo yung mga sinasabi na matitino sila, papayuhan agad, dapat ganito. Parang kagaya ng panahon ni PRRD na dapat maging ano ka kasi presidente ka, ganito, ganyan. Pero doon siya minahal ng tao, mas nakaka-relate yung nasa pinakamababang level na alam natin, yun yung laging napag-iiwan na noon. Ngayon, mas makaka-relate sila sa mismong mga pinuno nila. Kaysa yung mga hindi sila nakaka-relate kasi masyadong mga alta sosyedad na mga individual. So, pero yes, I agree. Kumbaga, alam nila yung audience nila. Kilala nila yung audience nila. Targeted nila talaga. There's a particular audience which is everybody. At kaya nilang tawirin lahat ng social classes. Maiintindihan sila. Yun lang nakikita kong difference. Halimbawa, yun nga, si VP Inday, new media yan So, tingnan mo yung video niya. Maikli lang yan. Diba? Inday Sara, tapos may sagot. Isang tanong, isang sagot, tapos na. Si tatay, kaya niyang mag-address ng malaking crowd, kaya pa niyang mag-lecture on constitutional rights. Kaya pa niyang mag-explain kung bakit may freedom of speech, 'di ba? Kaya niyang mag-lecture, di mo nararamdaman yung lecture. Old school, pero pareho, like I said, very very effective pareho. Iba lang talaga yung style, pero nakikita niyo anak pa rin siya ng tatay niya. Sutil, sa Tagalog, ang tawag na namin diyan is sutil, na manunukso. Sa yung parang kunwari magkapatid kayo, parati kang may bitiw na pang-asar. So merong ganyan si VP Inday, which for me is very very effective kasi kumbaga pag election, lahat ng kandidato pare-pareho na halos yan ang sasabihin. Ipaglalaban ko kayo. Yan yung mga classic themes. Ipaglalaban ko kayo. O ito yung mga na-accomplish ko. Ganito, ganyan. Minsan nagiging catatonic yung audience mo. Hindi nila maririnig yung ganyan. After the first 2-3 sentences, hindi na sila nakikinig. Ganyan po yung nature ng new media kasi iniklian nila talaga yung attention span ng tao. So, yung dito pagalingan talaga ng sound bites, pagalingan ng instant messages. So, yung 'di ba sa X ilang characters lang ang inaalaw. So, dito in the coming election, yung mga ganyang klaseng media will prove to be the making or breaking of the candidates. So, kaya titignan natin. Magagaling na tong mga to dito. Plus, si tatay is surrounded by people with very good grasp also of the new media.
nata-translate nila yung kanyang old school charm into sound bites. Oo, ang kapansin-pansin kasi dito sa mga Duterte attorney, inaabangan agad lahat yung kanilang sasabihin. Unlike doon sa ibang mga politiko na alam na namin yan, walang ano. Pero sila, parang nanamnamin mo talaga yung bawat salitang lalabas sa kanilang ano. At parang pagbitaw ng yung lahat ng mga kritiko hindi sumasang-ayon sa kanila, nayayanig agad. Diba? May mga master sila ng mic drop eh. Alam mo itong mga Duterte, the mic. Nakita nyo, nagsasalita sa rally si Mayor Baste Duterte, meron din siya mga mic drop moments eh. So nakikita natin na yun yung style nila talaga. Hard hitting pero at yan ngayon mga kababayan ang ginagaya nila Tambalos, no? Nawika nga ng taong bayan trying hard, magpa-cool itong tao, makuha lamang ang simpatsya ng nakararami. Kaya ang alas lamang nila Tambalos di umano ang paayuda nila nagaling naman sa nakaw. Hay nako. Pero they'll keep it short. So you keep wanting more. Yung ibang mga politiko kasi meron din silang formula. So ang pagkakaintindi nila is that pagka nangangampanya sila, kailangan mayroong ganito. Yun nga, kailangan may message. Yung message usually is paglalaban ko kayo. Alam nyo, minsan, nag-heckle ako sa mga political rallies. So, pag sinabi ka agad nung kandidato, ipaglalaban ko kayo. Bakit? Sino ba kalaban natin? Diba? Minsan sasabihin nila, ang kalaban, yung mga corrupt, ganyan talaga. Baka naman very close to home yung mga nilalabanan natin dyan sa mga salita ninyo. So these things, ang laki ng butas kasi nga formulaic yung approach nila. So ang maganda dito sa communication style ng mga Duterte, mahirap i-predict. Di natin alam kung anong sasabihin nila. O halimbawa, ang daming nag-iintay. Ano ba komento ni Pangulo tungkol sa yung last stage o yung sa US. Wala pa tayong naririnig. So by the time he goes out, let's say the next time he addresses the rally, na tayo, nag-aabang na tayo. Ano ba, magmumura ba siya? Meron ba tayong lecture on human rights? Sa tingin ko mga kababayan, kung si Tatay Digong na nagsalita na mag-rally na sa harap ng Malacanang, naku, baka matuloy nga ang people power, no? Mapaalis lamang ang mga bangag. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. And so on. So it's always something maraming to look forward to. Tsaka nakakapanindig balihibo. Meron akong ipaparinig sa inyo po, attorney. Tingnan natin kung kagaya ba ito yung dating niya. Ito, sabi dito. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sabi niya, ang pangarap nyo, pangarap. Kaya pala, yung mga naipangako noon na pangarap, hindi natupad kasi pangarap din niya. Dapat pala pangarap na itupad. Naalala nyo, nagsalita ako sa rally. Tapos sinisingil natin yung ibang mga pangako. Ang sabi sa akin ng mga trolls, hindi po pangako yan, pangarap yan. So ibig sabihin, in their communication strategy, pag pangarap, wala silang obligasyon na gawin. Tama. So wag na tayo wag na tayo palang umasa sa 20 pesos per kilo ng bigas. Oo. Dapat kasi ang tama, ang pangarap nyo, tutuparin ko. Dapat ganyan yung tama. Sinabi niya, hindi ko narinig ito noon Ako baga hindi ako masyadong nakuan Sabi niya, pangarap ko ay pangarap ko rin. So, hanggang pangarap na lang talaga. So, ang problema yung comprehension natin. So, tayo na naman ang kanan. Tayo pala yun, nagkamali. Sorry, mea culpa. Pero attorney, nakita mo ba na may kaibahan nung nasa gabinete pa siya? Well, nasa gabinete pa siya ngayon hanggang June 19. Pero nakikita mo ba nung nasa loob pa siya, tsaka yung paglabas? Kasi nung nasa loob siya, parang ganun din Kahit mismo yung parang tinataydor yung dating. Might as well na pag nasa labas na lang siya, para at least malinaw. Kaysa doon sa maraming mga mangga kasi doon sa loob. Well, hindi lang yon. Siyempre, pagka nasa loob ka ng gabinete, you're part of the team and you have to be a team player. Kaya hindi siya pwede magsalita ng maangas or anything like that or tirahin yung administrasyon because she is part of it. Ngayon na nag-resign siya sa gabinete, ang message niya is hindi na tayo magka-team. And bahagi na rin ako, isa na ako dun sa mga tao who can call you out kasi nagkakamali kayo. And
yung kumbaga, di ba merong saying na if you're working for somebody, you work for that person. Kung gusto mong mag-criticize, lumabas ka muna. If that criticism is not the type that will build up the person. Hindi natin sinasabi na yung kritisismo na gagawin ni VP Inday is yung nakakasira. Gayon pa man, kailangan na rin niya na pagka meron siyang input, she will be able to do it na wala siyang baggage. At walang magsasabi sa kanya na, bakit nyo naman kami pinapahiya? Yung mga ganong klaseng sumbat, di ba? Wala nang sumbatan pag wala siya sa gabinete. And kumbaga, ang tingin ko dyan nararamdaman ko dahan-dahan na niyang nang lumuluwag yung dibdib niya. Di ba nung sa interview niya, biruin mo, sabi ko, tiningnan ko siya magbibitiw siya, di ba? Kasi syempre magbibitiw ka, ang dami mong Tapos during sa interview, nakasmile na siya. Parang na-release lahat ng mga stress niya. Correct. Dahan-dahan na wawala yung stress. Totoo yan. Ang inaabangan ko at the end of the 30-day period. Tingnan natin kung I'm sure mas malapad na yung meeting niya ngayon. At saka mas maganda na rin yung mga sasabihin niya. Alam niya, very witty yung mga Duterte. So I'm expecting even better better soundbites after the 19th. Ang saya nito. Basdada. Hindi, may tanong ako sa iyo, Ma'am Trixie. Kasi nakaka-excite naman yan, Attorney Trixie. Sa tingin mo ba mayayanig ang mundo ng politika sa mga gagawin ngayon ng mga Duterte? Lalo na tumatakbo ang mga ito sa national election? Grabe naman yan. Kasi part ng interview niya na yan, natanong yung paano siya nag-resign din doon. Before pala yung kanyang pronouncement na yan, sabi niya na maganda naman daw yung pag-uusap nila ni Presidente, binigyan niya yung kanyang resignation letter, and they still, kumbaga, they're still friends. So, kumbaga, yung pa rin yung yung okay pa rin yung relationship nila. Do you think, Madam, may laman yung na yun, yung kanyang statement na yun na hindi ko kalaban si Bongbong, ang kalaban ko is yung mga demonyo na nakapalibot kay Bongbong, parang ganyan. Para siyang si Constantine. Well, he is, no matter what, siya pa rin yung Pangulo ng Pilipinas. At yung the office deserves respect. Kahit hindi naman na nasa gabi. Bostada, isa lang ibig sabihin noon na talagang weak ang presidente natin ngayon. Mantakin mo yun, nakokontrol ng asawa, nakokontrol ng mga bangag friends, nakokontrol ng mga buwaya. Nasa ng paninindigan niya bilang presidente kung ganun, no mga kababayan. Tapos ngayon hinahayaan niya na gipitin itong si VP Sara at wala siyang pakialam. Super weak mga kababayan. Pinete ang ating vice presidente. Bibigyan pa rin niya ng nararapat na respeto ang opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi po yan magbabago. Kahit sino naman po sa amin. And in fact, kinikilala din kahit sinong tao naman na nakilala ang ating Pangulo, alam natin na mabuti naman siyang tao. Pero may mga instances talaga hindi niya makontrol both ang circumstances at saka yung mga Wika nga sa kasabihan, Attorney Trixie, ang kapatid ng sobrang kabaitan katangahan. Na yun, mabuti ka nga pero nagiging tanga ka naman, nagiging bulag ka sa katotohanan na may kumokontrol sa'yo. Maling-mali yun mga kababayan. Kahit asawa mo pa yan o ninuman, no? Na ikaw ang inatang ng sambayan ng Pilipino na manguna tapos magiging tuta ka pala ng mga nasa paligid mo. Nakakadismaya naman kung ganoon. At napakalayo mo naman sa dating Pangulo na si Tatay Digong. Ang kanyang kapaligiran, kumbaga yung nangyayari sa kanya at saka yung mga sariling galaw ng mga taong nakapalibot sa kanya. So the problem is leadership really. Pero kung tatanungin ako or actually anybody who has actually worked closely with him, meron naman siyang he is a good man. But probably ibang usapan pag tinanong if he is a good president. So palagay ko, careful din si VP about that and aware din siya of the qualities of the man aside from the qualities of the president. Napakaganda. Napakaganda. Oo. Isa lang naman yung may bad shot sa kanya si kay VP Sara. Pero ma'am, kahit nang nasa gabinete pa siya, meron ng propaganda laban sa kanya and tila wala siyang kakampi. Kumbaga, kaya siguro nabanggit niya na ang unit team
ay hanggang kampanya lang. Kasi nung nandun na sila, dapat unity, magkaisa kayo. 'Di ba? Pero parang nag-iisa siya nung point, nung unang talagang binanatan siya. At ngayon, sa paglabas niya sa gabinete, meron ng daming mga nakaumang na, like kagaya maliban diyan, hindi direkta sa kanya pero yung sa mga Duterte, yung investigation sa EJK, binuhay ulit yung sa Human Rights Committee diyan sa Kamara. No, ngayon may pahaging na naman itong ang komunistang party list, ACT Teachers party list. Ang naman nila ay iimbestigahan kung paano ginastos yung pondo dahil yung PISA results kolelat ang Pilipinas. Na ginawa ang PISA results naman 2022 ilang linggo after ng halalan. Di ko alam kung nag-research ba itong si Nakita mo na asahan pa natin na maraming mga ganyan ang mangyayari sa pagbibitiw. Expected yan. Like I said, expected ko nga na there will at least be an attempt at her impeachment. Ganito yun umpisa pa lang, pagka upo pa lang sa gabinete, sa administrasyon, yung mga hindi bilong, naramdaman naman namin lahat na hindi kami bilong. Na mayroong ibang gumagalaw dito. That may considerations dito that were apart from the considerations na we were all one team. Hindi pala totoo yun. And kaya the moment right after inauguration, alam na namin, there really is no unity. Kumbaga, ginawa nila kung anong kailangan gawin nila para manalo. So, kumbaga, real talk lang. So, shortly after that, naramdaman na rin namin lahat. Si VP Inday, I think, was the last kasi good faith naman ang pagpasok. Correct. Yun po yung observation ko. Nung pumasok siya, she really was committed to be part of the team. Lahat naman yata kami. We were all committed to be part of the team. Pero may mga paramdam talaga na at some point marirealize mo na hindi pala totoo, hindi pala kami bilong, ay hindi pala yung ganon. So hindi ko alam kung nag-project ako kung yung pakiramdam ko ay pino-project ko dun sa pakiramdam niya, pero ganito yung nangyari sa akin. Umpisa pa lang, no matter how well you do your job, no matter how good you are at it, hindi ka belong. Opo. Ma'am, so pararamdam yan sa'yo. Sa nakalipas na mga kay VP Sara na din ang galing mga kababayan na hindi naman talaga magkaibigan mga surveys ng iba't ibang mga survey firm, nakita natin ang pinakamataas talaga na grado na naibibigay is dito kay VP Sara. Sinundan ito ng Pangulo. Yes, pero nakita natin yung mabilis na pagbaba kay Pangulo, naapektuhan din si VP Sara. Do you think na sa pag-alis ni VP Sara dito, kumbaga ito na kumbaga may na-contribute ba si VP Sara para hindi lubusang bumagsak yung image ng Marcos administration, at sa pag-alis niya sa gabinete, nakikita mo ba na mababagsak yung rating talaga kasi wala na yung kumbaga trusted na isa sa mga trusted na leader doon? Ako tingin ko yan yung prevailing theory, no? Na kaya the reason na ganyan pa rin, nasa double digits pa rin ang Pangulo. Kasi ang tingin ko yung totoo niyan, hindi yan naabot ng double digits ang Pangulo sa ngayon, given the public mood. So, ang tingin ko is that itong paghihiwalay, ang mariretain na high trust ratings ay si VP Inday. As a matter of fact, ang majority ng kanyang mga supporters ay nagtataka noon pa na bakit ang tagal-tagal niyang pumalas. Alam naman, hindi na kumbaga openly, alam ng mga tao na she is not only not treated well, alam natin na pinagpaplanuhan na siya. So, kanina, binanggit po ninyo na ang ACT Teachers Party List ay marahil magki-question ng kung ano ang ginawa ni VP Inday, and they will try to look for something na kasiraan niya. And hindi ako magugulat sa ganon. Kung kailangan nilang mag-imbento, mag-iimbento sila kasi hindi pwedeng mag-succeed si VP Inday. Kailangan masiraan siya kasi padating ang 2025. Very profound, whether or not tumakbo yung mga kapatid niya and her father, very profound yung influence ni VP pagdating sa mga botante.
So, kung siya yung pinaka-popular, Siyang tunay, Attorney Trixie. Ganyan nga ang plano ngayon, no? Na wika nga ni Attorney Panelo, 3 to 4 months now, balak nang ipa-impeach itong si VP Sara upang masira ang imahe ng mga Duterte. Grabe naman yan. then it follows na pati yung capability niya to convince people to vote for her candidates will also be there. So, yun yung nakakatakot. Anong mangyayari sa 2025? Ang alam din natin, naghahanda ang administration at ang kanilang mga kandidato. Kung kaya nilang i-stack yung deck, they're going to do that. So, nakakarinig na tayo na may mga party lists dyan na mga bago, na may mga sponsors di umano sa palasyo, o may mga nag-organize ng mga party lists to retain their dominance in the House. Nang sa gayon, walang makapasok, walang makaumang. Kailangan ng administrasyon ngayon na marami silang kakampi that are entrenched in position. All the better na magamit nila yung power nila against the VP as well as against the Dutertes in general and all their associates. Ito pa rin kumbaga, hindi tumitigil yung kanilang pamumulitika. And the VP is going to be in the center of all that. So ngayon, ang mission, and dapat pinaghahandaan ng mga supporters ni VP Inday, ang mission is to continue destroying her, and they think it will be easier wala siya sa pwesto. Tapos, kung sino man ang papasok sa Department of Education, they will use whatever is there para questionin siya. Para kumbaga, kakalkalin nila lahat ng mga purchases, kakalkalin nila lahat ng mga projects, maghahanap sila ng mali. And kung wala silang mahanap na mali, sure ako mag-iimbento sila ng mali. Just so that may magamit sila against the Vice President. Ganyan po ang laban ngayon. Ma'am, question. Yes. Kung halimbawa po, 2025, Inday Sara decided to run for mayor in Davao, who's gonna replace her as a vice president? Well, ayon sa saligang batas, ang Pangulo ang mamimili from the House of Representatives or from the Senate. So ganun po ang ginawa ni Mrs. Arroyo when she became president, na bakante yung office of the vice president. She got Senator Teofisto Ginggona, who I think at the time was a congressman or senator. Basta he was in the legislature, siya yung naging vice president. So, ganun din po yun. Para sa akin, it's not advisable for the vice president to vacate her position unless yun na nga, itong all the powers of the administration, lahat ng kanilang kakayahan at influensya, mukhang iduduro talaga sa kanya. So, yan ang babalansehin ngayon ni VP Inday. And this is a decision that doesn't need to be made right away. So, titignan niya yan. Titignan niya kung ano yung laro following this. And whatever the game is dun sa kabila, either paghahandaan yan or pangungunahan niya. So, yun nga. I don't think the Dutertes are in the habit of being sitting ducks. So, tingnan natin kung anong paghahandaan nila for this one. Madami pa pala ito kasi kung tatakbo yung mga Dutertes na mag-aama dyan sa Senate, so maiiwan ang Davao. Who's gonna be governing the Davao, yung province ng Davao? Parang napaalala lang sa atin lahat. I don't know if sinasadya niya ito na the Dutertes are masters of the communications game. Alam natin na itong current administration ay medyo nag-flounder sa kanilang communications. Kita nyo, kontra-kontra yung mga salita. That yung West Philippine Sea encounter pa lang nakita niyo ilang tao sa gobyerno, may nagsabi na isa, may mga angas, merong nagba-backpedal, merong mga nagsasabi na hindi, ito sinabi ng presidente, merong nagsasabi, hindi, sure kami hindi yan ang sasabihin ng presidente. So, gulo-gulo. Pero with VP Inday, planado yan, organized yan. Tama. Attorney, nakikita mo ba, may kaibahan ba sa tatak tatay Duterte kaysa dito sa anak Duterte? Mayroon bang kaibahan sa kanilang estilo? May tatak, may sariling tatak si VP Sara or magkakahalin tulad lang? Si VP Inday is much better at the new media. Magaling siya sa social media. Alam niya yung use ng mga maikli na videos na ganyan, no? Si tatay is old school, pero si tatay personally, personal yung kanyang mga messages. Even when he's talking to a large number of people, meron siyang folksy na charm na at saka very charming. Si VP Inday planado,
But at the same time, ina-maintain yung humor. So yung tatak Duterte dyan, yung humor, yung ano nila, yung capability nila na tawirin nila lahat ng mga social classes, naiintindihan yung kanilang mensahe. So on that score pareho sila. Magkaiba lang yung approach at saka yung style. So syempre old school, new school, pero pareho silang very effective. Tsaka kapansin-pansin lang, meron agad po na doon sa kanyang the way siya, alam mo yung mga humor. Kasi sa Cebuano kasi, sa mga Bisaya kasi, mahilig kami sa, alam mo yung mga aasar, kumbaga asar talo. 'Di ba? Mahilig mang asar na kung hindi mo talaga magets, bahala ka diyan di naging nakuha yung ano. Parang ganun ba? Pero ang iba